Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 3 sabaw na dapat kainin ng mga senior na lampas 60 taong gulang sa gabi, mga sabaw na makakatulong sa inyo na mas mahimbing ang tulog, mas maayos ang pagtunaw ng pagkain, at sumusuporta sa kalusugan ng puso at bato. Ngayon, gusto kong manatili kayo hanggang sa huli ng video, dahil ibubunyag ko ang eksaktong sangkap, tamang oras ng pagkain, at isang lihim na tip na karamihan ng mga tao na lampas 60 ay hindi alam. Hindi ito basta healthy eating video lang, ito ay para sa inyo, para sa inyong kalusugan, at para sa inyong mga gabi. Bago tayo magsimula, gusto kong marinig mula sa inyo. Saan kayo nanonood? Ay comment ninyo ang inyong lokasyon. At kung sang-ayon kayo na karapat-dapat ang mga senior sa mas magandang tulog at kalusugan, ay type ang yes sa comments ngayon. Gusto kong makita ang mga yes ninyo. Huwag din kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up dahil ang channel na ito ay dedikado sa pagbibigay ng mga tips at impormasyon na talagang makakatulong sa buhay mo pagkatapos ng 60. Kung nakaranas ka na ng mahirap na tulog, paulit-ulit na paggising sa gabi, o pakiramdam na pagod tuwing umaga, babaguhin ng video na ito ang pananaw mo sa pagkain sa gabi. Manatili kayo dahil ipapakita ko ang 3 napakasimpleng at napakasarap na sabaw. Bawat sabaw ay may natatanging benepisyo, isa para sa pagtunaw, isa para sa puso at bato, at isa para sa pagpapahinga at mas mahimbing na tulog. Sa huli ng video, malalaman nyo kung paano ito ihahanda, kailan ito kakainin, at bakit mas mabuti ito kaysa sa mga nabibili sa tindahan. Kaya ngayon, bago tayo magsimula, mag-comment muna sa ibaba. Sabihin kung saan kayo nanonood at kung nakaranas na kayo ng hirap sa pagtulog sa gabi. At kung handa na kayong magkaroon ng mahimbing na tulog at mas mapabuti ang kalusugan, ay type ang yes sa comments. Ngayon, magsimula na tayo, dahil ang unang sabaw ay siguradong magugustuhan nyo, hindi lang sa lasa, kundi sa kamangha-manghang benepisyo nito sa katawan at gabi nyo. Habang tayo ay tumatanda, nagbabago rin ang paraan ng ating katawan sa pagtunaw ng pagkain sa paraang hindi napapansin ng marami. Humihina ang pagtunaw, hindi na kasing epektibo ang pagsipsip ng nutrients, at kahit ang simpleng pagkain minsan ay nagdudulot ng kabag o discomfort. Bukod dito, hindi na rin kasing dali ang pagtulog. Maraming senior ang nakararanas ng pag-ikot sa kama, madalas na paggising, o hirap sa malalim at nakakapagpahingang tulog. Kaya mahalaga ang pagkain mo sa gabi. Pinapakita ng mga nutrition expert tulad ni A. Michael Greger na ang pagkain bago matulog ay nakakaapekto sa kalidad ng tulog, lakas ng kalamnan, antas ng enerhiya, at kalusugan ng puso. Para sa senior, ang mabigat o matabang hapunan ay maaaring magdulot ng hindi magandang pagtunaw at magpahirap sa pagtulog, habang ang sobrang gutom naman ay nagiging sanhi ng kakulangan ng pahinga at hindi makapag-relax. Dito pumapasok ang magaan at puno ng nutrients na sabaw. Ang simpleng mangkok ng sabaw, kapag tama ang sangkap, ay nakakapagpatahimik ng digestive system, nagpapastabilize ng blood sugar, at tumutulong sa katawan na mag-relax para natural na dumating ang tulog. Isipin ito bilang isang banayad at masustansyang signal sa katawan na oras na para magpahinga, mag-recover, at mag-repair. At narito ang madalas nakakaligtaang kaalaman, ang ilang sangkap sa sabaw ay nakikipag-ugnayan sa natural sleep cycles ng katawan. Ang mga sangkap tulad ng ginger, lentils, miso, at malalambot na gulay ay sumusuporta sa pagtunaw, nagpapababa ng pamamaga, at tumutulong sa regulasyon ng hormones tulad ng melatonin na kumokontrol sa tulog. Kaya ang mga sabaw na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lang masarap, partikular silang pinili para sa kalusugan at mas mahimbing na gabi. Kung may nare-resonate kayo dito, kung nakararanas kayo ng hirap sa pagtulog o problema sa pagtunaw, i-comment ang yes sa ibaba ngayon. At habang nandyan kayo, sabihin nyo rin kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makipag-ugnayan sa inyo. At tandaan, kung hindi pa kayo nag-subscribe, pindutin ang subscribe button at thumbs up. Bawat tip na ibinabahagi ko ay para mas mahimbing ang tulog, mas malakas ang katawan, at mas mabuti ang pangkalahatang kalusugan. Kaya manatili kayo, dahil sa susunod na ilang minuto,
ipapakita ko ang unang sabaw sa 3 kamanghamanghang sabaw na perpekto para sa mga senior na lampas 60. At ipapaliwanag ko kung bakit ito napaka-epektibo para sa katawan at tulog ninyo. Ngayon, simulan natin sa unang sabaw na dapat kainin ng mga senior na lampas 60 taon sa gabi, miso soup na may tofu at seaweed. Maaaring mukhang simple lang ito, pero huwag kayong malito. Ang sabaw na ito ay punong-puno ng nutrients na makakatulong sa pagtunaw ng pagkain, pagpapabuti ng tulog, at pagpapalakas ng pangkalahatang kalusugan. Ang miso soup ay matagal ng bahagi ng pagkain sa Japan, at may magandang dahilan. Mayaman ito sa probiotics, o mga friendly bacteria na tumutulong sa balance ng ating gut microbiome. Ang malusog na tiyan ay hindi lang tungkol sa pagtunaw, ipinapakita ng mga pag-aaral na malalim ang koneksyon nito sa kalidad ng tulog, mood, at immune system. Kaya, sa pag-inom ng mainit na miso soup bago matulog, hindi lang ninyo tinatanggal ang gutom, tinutulungan ninyo ang katawan na magpahinga, mag-recover, at manatiling balanse sa buong gabi. Ganito ninyo ito ihahanda sa paraang epektibo at friendly sa senior. Gumamit ng low-sodium miso paste para kontrolin ang blood pressure. Magdagdag ng malambot na tofu cubes na magaan sa tiyan at nagbibigay ng protein at amino acids na tumutulong sa pag-ayos ng kalamnan at pagpapanatili ng lakas, mahalaga para sa sinumang lampas 60. Idagdag ang wakame seaweed na puno ng mineral tulad ng iodine, magnesium, at calcium na sumusuporta sa kalusugan ng buto, thyroid function, at kabuang sigla. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang init ng sabaw mismo ay may benepisyo. Ang mainit at bahagyang maalat na sabaw ay nakakapagpatahimik ng digestive system at nagpapakalma ng nerbiyos, inihahanda ang katawan para sa tulog. Kapag pinagsama sa probiotics sa miso, mayroon kang natural na meal na friendly sa pagtulog. Binibigyang diin ni A.N.A. Michael Greger, isang kilalang nutrition expert, na ang fermented foods tulad ng miso ay nakakatulong bawasan ang pamamaga sa tiyan, na kadalasang sanhi ng discomfort at hindi mahimbing na tulog sa mga senior. Tip para sa pinakamainam na benepisyo, panatilihing magaan ang sabaw. Isang maliit na tasa lang ay sapat na. Ang sobrang pagkain, kahit healthy na sabaw, ay maaaring pabigatin ang pagtunaw at makagambala sa tulog. Kung gusto ninyo ng dagdag na flavor, pwede kayong magdagdag ng pinong chopped green onions para sa dagdag na antioxidants, pero iwasan ang mabibigat na oils o pritong toppings dahil nakaka-counter ito sa banayad na benepisyo ng sabaw. Isipin niyo na iniinom ang sabaw na ito habang nararamdaman ang init na kumakalat sa katawan. Mararamdaman niyo ang pag-relax ng kalamnan, pag-settle ng tiyan, at paghahanda ng isip para sa pahinga. Ito ang klase ng comfort at health boost na madalas nakakaligtaan gawin ng mga senior, pero napaka-epektibo kung ginagawa ng regular. Kung excited kayong subukan ito ngayong gabi, i-comment ang yes sa ibaba. At huwag kalimutang ibahagi kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita ang lahat ng lugar sa mundo kung saan ang mga tao ay nagsisimulang pagbutihin ang kanilang tulog at kalusugan. Tandaan, ito ay unang sabaw pa lamang. Sa huli ng video, ipapakita ko ang 2 sabaw pa na nakatutok sa iba pang mahahalagang bahagi ng katawan ng senior, kasama na ang puso, bato, at pangkalahatang pagpapahinga. Pero sa ngayon, isipin muna ninyo ang pagtatapos ng araw ninyo kasama ang mainit at masustansyang mangkok ng miso soup. Alam na bawat higop ay tumutulong sa katawan na maghiyal at maghanda para sa mapayapa at mahimbing na tulog. At syempre, kung hindi pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Bawat tip sa video na ito ay partikular na dinisenyo para sa mga senior tulad ninyo at gusto kong siguraduhin hindi ninyo mamimiss ang kahit isa. Ngayon, lumipat tayo sa pangalawang sabaw na dapat kainin ng mga senior sa gabi, vegetable lentil soup. Kung naghahanap kayo ng pagkain na magpapalusog sa katawan, magpapalakas sa puso, at sumusuporta sa bato, ito ang isa na dapat ninyong subukan. Masustansya ngunit magaan sa tiyan, at puno ng nutrients na lalong mahalaga habang tayo ay tumatanda. Ang lentils ay isang kamangha-manghang sangkap para sa mga senior. Mayaman ito sa plant-based protein,
na mahalaga para sa pagpapanatili ng muscle mass, isang susi para manatiling malakas at independent pagkatapos ng 60. Puno rin ito ng fiber na tumutulong sa regulasyon ng pagtunaw, nagpapanatili ng steady na blood sugar, at sumusuporta sa malusog na tiyan. Pagsamahin ito sa sariwang gulay tulad ng carrots, spinach, at sweet potatoes, at mayroon kang pagkain na hindi lang masustansya, kundi puno rin ng antioxidants, vitamins, at minerals na kailangan ng katawan para manatiling malusog. Binibigyang diin ni A.C. Ray Colin Campbell, isang kilalang nutrition expert, ang kahalagahan ng plant-based foods sa proteksyon ng puso at bato, lalo na sa mga senior. Perfect ang vegetable lentil soup dito dahil natural na mababa sa sodium at madaling tunawin, kaya ideal ito para sa mga kailangang bantayan ang blood pressure o kidney health. Narito ang simpleng paraan para ihanda ito nang ma-maximize ang benepisyo. Gumamit ng malambot na lutong lentils para maiwasan ang kabag. Idagdag ang carrots para sa beta-carotene na sumusuporta sa mata at immune system. Isama ang spinach o kale para sa iron at magnesium. Ang sweet potatoes ay nagdadala ng potassium at complex carbs na tumutulong sa pag-stabilize ng blood sugar. I-season ng bahagya gamit ang turmeric at black pepper para sa anti-inflammatory support. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay tungkol sa sabaw na ito ay pinapakain nito ang katawan ng hindi binibigatan ang tiyan. Maraming senior ang nakararanas ng discomfort kapag kumakain malapit sa oras ng pagtulog, pero ang isang mangkok ng vegetable lentil soup ay banayad na nagpapakalma at nagpapalusog sa katawan. Ito ang klase ng pagkain na naghahanda ng katawan para sa pahinga, sumusuporta sa pagtunaw, at nagpapanatili ng balanse ng enerhiya para sa susunod na umaga. Isipin niyo, isang mainit na mangkok sa kamay, ang banayad na aroma ng gulay at herbs, at ang kaalaman na bawat kagat ay tumutulong sa puso, bato, at pangkalahatang kalusugan. Kaya ang sabaw na ito ay hindi lang pagkain, ito ay isang nightly ritual para sa mas magandang kalusugan. Kung excited kayong subukan ito ngayong gabi, i-comment ang yes sa ibaba. At huwag kalimutan sabihin saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita ang mga senior sa buong mundo na kumokontrol sa kanilang kalusugan at tulog. At syempre, kung hindi pa kayo nag-subscribe, siguraduhin mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Ang channel na ito ay dedikado sa pagbibigay ng practical, expert-backed tips para sa senior, at ang sabaw na ito ay isa lamang sa maraming paraan para suportahan ang inyong katawan sa gabi. Manatili kayo, dahil ang susunod na sabaw na ipapakita ko ay perpekto para sa pagpapahinga, sirkulasyon, at pangkalahatang comfort, isang pagkain na hindi lang nagpapalusog sa katawan, kundi tumutulong din sa malalim at mapayapang tulog. Ngayon, lumipat tayo sa ikatlo at huling sabaw na dapat kainin ng mga senior na lampas 60 taon sa gabi. Chicken and ginger soup. Ang sabaw na ito ay hindi lang nakaka-comfort at nagpapainit, kundi isa rin itong malakas na kaalyado para sa katawan, lalo na sa ganitong yugto ng buhay. Tinutulungan nito ang sirkulasyon, pagtunaw, at pagpapahinga, kaya perfect ito para sa mapayapa at mahimbing na tulog. Ang manok ay nagbibigay ng lean protein, na mahalaga para sa pagpapanatili ng muscle mass at lakas pagkatapos ng 60. Mahalaga ito dahil habang tayo ay tumatanda, natural na humihina ang ating mga kalamnan, at ang protein ay tumutulong pabagalin ang prosesong ito. Kapag sinamahan ng luya, ang sabaw na ito ay hindi lang nagpapalusog, tinutulungan din ang katawan na mag-heal at mag-recover. Ang luya ay isang tunay na superstar na sangkap. Binibigyang diin ng mga eksperto tulad ni A. Andrew Weil na may anti-inflammatory properties ang luya na nakakatulong bawasan ang sakit sa kasukasuan at paninigas, isang karaniwang problema ng maraming senior araw-araw. Tinutulungan din nito ang pagtunaw, pinapakalma ang tiyan, at nakakaiwas sa kabag o heartburn na nakakaistorbo sa tulog. Ang isang mainit na tasa ng chicken and ginger soup bago matulog ay nakakapagpatahimik ng digestive system, nagpapabuti ng sirkulasyon, at nagsisignal sa katawan na oras na para magpahinga. Narito ang simpleng paraan para ihanda ito at makuha ang pinakamalaking benepisyo.
Gumamit ng skinless chicken para mabawasan ang saturated fat habang nakakakuha pa rin ng mataas na kalidad na protein. Magdagdag ng fresh ginger slices para sa sirkulasyon at anti-inflammatory effects. Isama ang ilang gulay tulad ng carrots o zucchini para sa dagdag na vitamins at minerals. Pakuluan ng dahan-dahan sa loob ng 45-60 minuto upang mailabas ang nutrients ng hindi nasasayang. Optional, isang maliit na patak ng sesame oil para sa lasa at healthy fats. Isa sa pinakamagandang bagay tungkol sa sabaw na ito ay ang banayad nitong epekto sa katawan. Hindi tulad ng mabibigat na pagkain, hindi ito nagpapabigat sa tiyan, kundi nagpapalusog, nagpapakalma, at nagpaparelax sa inyo. Maraming senior ang nagre-report na pakiramdam nila ay mas magaan, kalmado, at handa nang matulog matapos ang isang maliit na mangkok. Ito ang dahilan kung bakit inirekomenda ang sabaw na ito sa gabi. Isipin niyo na hawak ang isang mainit na mangkok na amoy ang banayad na aroma ng manok at luya, at alam na bawat kutsara ay ginagawa ang kamangha-manghang bagay para sa katawan, sinusuportahan ang kalamnan, pinapakalma ang kasukasuan, at inihahanda ang isip at katawan para sa malalim at nakakapagpahingang tulog. Ang pakiramdam ng comfort at pag-aalaga na ito ay walang kapantay. Kung handa na kayong subukan ito ngayong gabi, i-comment ang yes sa ibaba. At habang nandyan kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita ang mga senior sa buong mundo na kumokontrol sa kanilang kalusugan at rutina sa pagtulog. At syempre, kung hindi pa kayo nag-subscribe, siguraduhing mag-subscribe sa gintong sustansya at pindutin ang thumbs up. Ang sabaw na ito, kasama ang dalawang naunang sabaw, ay bumubuo ng simpleng, epektibong nightly ritual na maaaring baguhin ang tulog, pagtunaw, at pangkalahatang kalusugan ninyo. Manatili kayo, dahil sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakamainam na timing at portion sizes para sa mga sabaw na ito. Dito ninyo malalaman kung paano makukuha ang maximum health benefits nang hindi binibigatan ang tiyan o naapektuhan ang tulog. Ngayon na napag-usapan na natin ang tatlong kamangha-manghang sabaw, pag-usapan naman natin ang timing at portion control, dahil kahit ang pinakamalusog na sabaw ay maaaring mawala ng benepisyo kung kakainin sa maling oras o labis ang dami. Para sa mga senior na lampas 60, isa ito sa pinakamahalagang hakbang para matiyak na tunay na makikinabang ang katawan sa pagkain sa gabi. Sang-ayon ang mga eksperto na kailangan ng katawan ng sapat na oras para tunawin ang pagkain bago matulog. Ang pagkain ng masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magdulot ng discomfort, indigestion, o makaistorbo sa tulog. Ang ideal na oras ay 1 hanggang 2 oras bago matulog para mabigyan ang digestive system ng sapat na panahon para iproseso ang pagkain ng dahan-dahan, habang naabsorb ang nutrients at inihahanda ang katawan para sa pahinga. Mahalaga rin ang portion sizes. Maraming senior ang mas mabagal ang pagtunaw, kaya ang isang buong plato ay maaaring maging mabigat o magdulot ng kakulangan sa pahinga. Narito ang praktikal na gabay para sa bawat sabaw na tinalakay natin. Miso soup na may tofu at seaweed, 1 tasa lang ay sapat na. Magaan, madaling tunawin, at mayaman sa probiotics. Vegetable lentil soup, 1.5 tasa ay nagbibigay ng sapat na fiber at protein nang hindi binibigatan ang tiyan. Chicken and ginger soup, 1 tasa ay sapat na para palakasin ang kalamnan, pakalmahin ang kasukasuan, at i-relax ang katawan bago matulog. Ang pagpapanatiling maliit ng portions ay nakakaiwas rin sa kabag sa gabi, acid reflux, o madalas na pagpunta sa banyo, na karaniwang problema ng mga senior. Ito ay tungkol sa balance, sapat para mapawi ang gutom at suportahan ang kalusugan, pero hindi sobra na nahihirapan ang katawan habang natutulog. Narito pa ang isang tip mula sa mga nutrition experts, pumili ng magagaan na sabaw kaysa sa mabibigat na cream-based o pritong pagkain. Ang magaan na sabaw ay nananatiling hydrated, nagbibigay ng essential nutrients, at magaan sa tiyan. Mahalaga ito lalo na para sa mga senior na maaaring mas mabagal ang pagtunaw, sensitibo ang tiyan, o may issue sa blood pressure at bato. Ang timing ay konektado rin sa natural circadian rhythm ng katawan.
Ang pagkain sa tamang oras ay nagsisignal sa katawan na papatigil na ito, na tumutulong sa produksyon ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa tulog. Kaya kapag umiinom kayo ng mainit na sabaw 1 hanggang 2 oras bago matulog, hindi lang kayo kumakain, tinutulungan nyo ang katawan na maghanda para sa malalim at nakakapagpahingang tulog. Kung may natutunan kayo ngayon, i-comment ang yes sa ibaba. At habang nandyan kayo, sabihin nyo kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita ang mga senior sa buong mundo na gumagawa ng positibong pagbabago para sa kanilang kalusugan. Tandaan, mas mahalaga ang kalidad kaysa dami. Ang tamang sangkap, tamang porsyon, at tamang timing ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa kung paano gumagana ang katawan sa gabi. Sundin ang mga simpleng gabay na ito ng regular, at mapapansin nyo ang mas maayos na pagtunaw, mas kaunting discomfort sa gabi, at mas mahimbing na paggising sa umaga. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up kung gusto ninyo ng higit pang tips kung paano mapabuti ang tulog, pagtunaw, at pangkalahatang kalusugan. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga partikular na benepisyo sa tulog na maaari ninyong asahan mula sa mga sabaw na ito, at ipapaliwanag ko kung bakit ang simpleng nightly ritual na ito ay talagang makakabago sa inyong gabi. Manatili kayo dahil ang ibabahagi ko ay maaaring baguhin ang pananaw ninyo sa hapunan magpakailanman. Ngayon na alam ninyo kung anong mga sabaw ang kakainin at kailan, pag-usapan naman natin kung ano ang maaari ninyong asahan sa inyong tulog kapag ginawa ninyo itong bahagi ng nightly routine. Para sa mga senior na lampas 60, ang mahimbing at tuloy-tuloy na tulog ay hindi laging madali. Marami ang nakakaranas ng madalas na paggising, hirap sa pagtulog, o magaan at hindi nakakapagpahingang tulog. Dito pumapasok ang mga sabaw na ito, hindi lang sila pagkain, sila ay mga kasangkapan para tulungan ang katawan na magpahinga, mag-recover, at mag-rejuvenate sa buong gabi. Una, ang mga sabaw na ito ay makakatulong sa mas mabilis at mas komportableng pagtulog. Ang init at banayad na lasa ay nagsisignal sa katawan na oras na para mag-relax. Ang mga sangkap tulad ng luya, miso, lentils, at malalambot na gulay ay sumusuporta sa pagtunaw, kaya hindi napapagod ang tiyan habang sinusubukan niyong matulog. Kapag kalmado ang digestive system, mas madali kayong makakapasok sa malalim na tulog. Pangalawa, nakakatulong ang mga sabaw na ito sa pagbawas ng paggising sa gabi. Maraming senior ang nagigising ng maraming beses dahil sa indigestion, cramps, o mababang blood sugar. Ang magaan at nutrient-packed na sabaw ay nagbibigay ng sapat na sustansya para mapanatiling stable ang blood sugar at relaxed ang muscles, habang hindi rin nagpapabigat sa tiyan o nagdudulot ng kabag. Sa paglipas ng panahon, nagreresulta ito sa mas mahaba at tuloy-tuloy na sleep cycles. Pangatlo, nakakatulong ang mga sabaw na ito sa pagbawas ng muscle cramps at paninigas ng kasukasuan na karaniwan sa mga matatanda. Ang protein mula sa tofu o manok, kasama ang minerals mula sa gulay at seaweed, ay tumutulong palakasin ang muscles at kasukasuan. Ipinaliwanag ni A. Andrew Weil, isang kilalang integrative medicine expert, na ang pagkain ng anti-inflammatory foods sa gabi ay makakatulong bawasan ang sakit at paninigas, kaya makakapagpahinga ang katawan ng walang dagdag na strain. Pang-apat, sinusuportahan ng mga sabaw na ito ang kabuuang kalidad ng tulog. Ipinapakita ng research na ang mga pagkain na mayaman sa amino acids, minerals, at probiotics ay maaaring mapabuti ang produksyon ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa pagtulog. Sa natural na pagsuporta sa melatonin production, tinutulungan nyo ang katawan na mapanatili ang malusog na circadian rhythms, na lalo pang mahalaga para sa mga senior na maaaring disrupted na ang kanilang sleep patterns. Isipin inyo ang paggising sa umaga at tunay na pakiramdam na pahinga na kayo. Wala nang pag-ikot sa kama, wala nang pagod, at wala nang mabigat at groggy na pakiramdam. Ito ang eksaktong epekto ng simpleng nightly ritual ng mga sabaw na ito. Hindi lang nila pinapalusog ang katawan, hinihanda rin nila ang isip at katawan para sa restorative sleep gabi-gabi. Kung excited kayong subukan ito para sa inyong sarili, i-comment ang yes sa ibaba. At habang nandyan kayo,
sabihin niyo kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita ang mga senior sa buong mundo na gumagawa ng positibong pagbabago para sa kanilang tulog ng natural. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Bawat tip na ibinabahagi ko dito ay dinisenyo para gawing mas malusog, mas komportable, at mas masaya ang buhay pagkatapos ng 60. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano sinusuportahan ng mga sabaw na ito ang puso at bato, dalawang aspeto na lalong mahalaga habang tumatanda tayo. Manatili kayo dahil ang impormasyong ibabahagi ko ay makakatulong protektahan ang inyong pinakamahalagang organo habang natutulog. Ngayon, tutukan natin ang isang aspeto na lalong mahalaga para sa mga senior na lampas 60, kalusugan ng puso at bato. Ang dalawang organong ito ay walang tigil na nagtatrabaho upang mapanatiling maayos ang paggana ng katawan, at ang inyong pagkain sa gabi ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kanilang performance. Ang mga sabaw na tinalakay natin, miso soup na may tofu at seaweed, vegetable lentil soup, at chicken and ginger soup, ay maingat na pinili upang suportahan ang mga vital systems na ito. Una, pag-usapan natin ang puso. Habang tumatanda, natural na tumataas ang panganib sa high blood pressure, cholesterol issues, at cardiovascular disease. Ang pagkain ng mabigat o mataas sa sodium na pagkain sa gabi ay maaaring magpataas ng blood pressure at magdulot ng stress sa puso habang natutulog. Kaya naman, ideal ang low sodium at nutrient-rich na sabaw. Ang mga sangkap tulad ng lentils, gulay, seaweed, at miso ay nagbibigay ng potassium, magnesium, at antioxidants, lahat mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na blood pressure at pagbawas ng inflammation sa arteries. Tinutulungan ng mga nutrients na ito ang puso na gumana ng maayos habang nagpapatuloy ang pahinga, binabawasan ang panganib ng strain sa gabi. Ngayon, ang mga bato. Responsable ang mga ito sa pagsala ng dumi, pagbalance ng fluids, at pagpapanatili ng essential electrolytes. Maraming senior ang nakararanas ng hamon tulad ng pagbaba ng kidney function o water retention na maaaring makaapekto sa tulog at pangkalahatang kalusugan. Ang magagaan na sabaw, tulad ng mga tinalakay natin, ay sumusuporta sa kidney function dahil madali itong tunawin, mababa sa unhealthy fats, at may natural na minerals ng walang sobrang sodium. Halimbawa, ang potassium sa lentils at sweet potatoes ay tumutulong sa regulasyon ng fluid balance, habang ang hydration mula sa broth o water-based soups ay nakakaiwas sa dehydration, isang karaniwang stressor sa bato. Sang-ayon ng mga eksperto, ang magagaan, balanseng, at nutrient-dense na pagkain sa gabi ay nagpoprotekta sa puso at bato habang sinusuportahan ang mahimbing na tulog. Binibigyang diin ni A. Colin Campbell, nutrition specialist, na ang plant-based foods at gentle proteins ay makakatulong bawasan ang panganib ng chronic conditions at suportahan ang mga organong ito sa paglipas ng panahon. Narito ang praktikal na tip para sa mga senior, palaging pumili ng sariwa at minimally processed ingredients. Iwasan ang prepackaged soups na mataas sa asin, asukal, o preservatives. Sa halip, mag-focus sa homemade versions o maingat na piniling low-sodium options. Kahit maliit na pagbabago, makakatulong ng malaki sa pagbawas ng strain sa puso at bato habang nakakakuha ng essential nutrients. Isa pang mahalagang aspeto ay portion control na tinalakay natin kanina. Ang pagkain ng moderate portions ay nakasisiguro na hindi ma-overload ang bato ng sobrang fluid o sodium sa gabi, na maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi o discomfort. Kapag pinagsama sa tamang timing ng pagkain 1 hanggang 2 oras bago matulog, nagiging natural na routine ito para suportahan ang vital organs habang pinapabuti ang tulog. Isipin niyo ang paggising sa umaga at alam na napangalagaan at nasuportahan ang puso at bato habang natutulog. Isang makapangyarihang pakiramdam at maa-achieve ito sa pamamagitan ng simpleng nightly habit ng mga sabaw na ito. Kung handa na kayong alagaan ang puso at bato habang pinapabuti ang tulog, i-comment ang yes sa ibaba at huwag kalimutan sabihin kung saan kayo nanonood.
Gusto kong makita ang mga senior sa buong mundo na kumokontrol sa kanilang kalusugan ng natural. At syempre, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up kung gusto ninyo ng higit pang expert back tips para protektahan ang katawan, pagbutihin ang tulog, at gawing mas komportable at masaya ang buhay pagkatapos ng 60. Sa susunod, tatalakayin natin ang tips para mas mapasarap ang lasa ng sabaw nang hindi nawawala ang nutrisyon, para ang inyong nightly sops ay hindi lang healthy kundi masarap din manatili kayo. Dahil ipapakita ko ang simpleng paraan para mas maging enjoyable ang nightly sops habang nananatiling fully beneficial sa katawan. Ngayon na natalakay na natin ang mga sabaw at ang kanilang kahanga-hangang benepisyo sa kalusugan, pag-usapan naman natin ang isang bagay na kasing halaga, lasa. Ang pagkain ng masustansya ay hindi kailangang maging bland o boring, at para sa mga senior, ang pag-enjoy sa pagkain ay bahagi ng pagpapanatili ng masaya at malusog na lifestyle. Ang magandang balita, maaari ninyong gawing masarap, mabango, at satisfying ang inyong sabaw nang hindi nawawala ang nutrisyon nito. Una, mag-focus sa sariwang herbs. Ang pagdagdag ng herbs tulad ng parsley, cilantro, thyme, o basil ay maaaring ganap na baguhin ang lasa ng inyong sabaw habang pinapataas ang nutritional value nito. Ang herbs ay mayaman sa antioxidants at anti-inflammatory compounds na sumusuporta sa immune system at pangkalahatang kalusugan. Halimbawa, ang parsley ay nagbibigay ng vitamin A para sa kalusugan ng buto, habang ang cilantro ay nakakatulong sa detoxification. Hiwain lamang ang maliit na dakot at ihalo sa sabaw bago ihain, pinapanatili nito ang vibrant na lasa at buong nutrients. Sunod, isipin ang natural spices. Ang luya, turmeric, bawang, at paminta ay hindi lang nagpapasarap kundi nagbibigay rin ng malakas na benepisyo sa kalusugan. Pinapakalma ng luya ang digestion at binabawasan ang inflammation, sinusuportahan ng turmeric ang kalusugan ng kasukasuan, at pinapalakas ng bawang ang immune system. Para sa mga senior, ang mga spices na ito ay banayad sa tiyan kung ginagamit ng tama at perpektong kasabay sa mga sabaw na tinalakay natin. Isa pang tip ay citrus at mild acids. Ang katas ng lemon o kaunting apple cider vinegar ay maaaring magbigay ng sariwang lasa nang hindi nagdadagdag ng sodium o calories. Ang simpleng dagdag na ito ay nakakapagpa-fresh ng lasa at mas satisfying habang nananatiling heart at kidney friendly. Pwede rin kayong mag-eksperimento sa texture at variety. Ang pagdagdag ng malambot na gulay tulad ng zucchini, carrots, o spinach ay nagbibigay hindi lang ng essential nutrients, kundi pati rin ng kaaya-ayang mouthfeel. Ang tofu o maliliit na piraso ng manok ay nagbibigay ng protein nang hindi nagpapabigat. Panatilihing malambot at madaling nguyain ang lahat, na mahalaga para sa mga senior na maaaring may sensitive na ngipin o digestive issues. Mahalagang iwasan ang matatabang cream, butter, o fried toppings, dahil maaari itong magpabigat sa digestive system at kontrahin ang benepisyo ng sabaw. Sa halip, manatili sa natural at magagaan na sangkap. Kahit isang patak lang ng healthy oil, tulad ng olive o sesame oil, ay makakadagdag ng richness nang hindi isinasakripisyo ang nutrisyon. Narito ang maliit na sikreto, tikman habang niluluto. Ayusin ang lasa ng dahan-dahan at huwag umasa sa asin. Ang layunin ay gawing comforting, enjoyable, at puno ng natural flavors ang sabaw. Kapag na-enjoy ninyo ang pagkain, mas malaki ang posibilidad na manatili sa healthy routines na nagpapabuti sa tulog, digestion, at pangkalahatang wellness. Isipin niyo ang pag-upo na may hawak na mainit na sabaw na mabango, masarap, at nagpapalusog ng katawan. Ito ang uri ng satisfaction at comfort na karapat-dapat sa bawat senior. Kung handa na kayong subukan ang mga flavor tips na ito, ay comment ang yes sa ibaba. At habang nandyan kayo, sabihin niyo kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makipag-ugnayan sa mga viewers mula sa buong mundo na kumokontrol sa kanilang kalusugan. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up kung excited kayong gawing healthy at masarap ang inyong nightly sops. Ngayon, pag-usapan naman natin ang emosyonal na koneksyon sa pagkain ng sabaw sa gabi, kung bakit hindi lang ito tungkol sa nutrisyon, kundi pati na rin sa comfort,
care, at sense of well-being. Manatili kayo dahil ito ay malapit sa puso. Maglaan tayo ng sandali para pag-usapan ang isang bagay na madalas nakakaligtaan kapag pinag-uusapan ang pagkain, ang emosyonal na koneksyon. Ang pagkain ay hindi lang tungkol sa nutrisyon, ito ay tungkol sa comfort, care, at pagpapalakas ng katawan at isip. Para sa mga senior na lampas 60, lalong nagiging mahalaga ang koneksyong ito. Ang isang mainit na sabaw sa gabi ay hindi lang pagkain, ito ay ritual ng self-care na maaaring magpakalma ng inyong kaluluwa kasing lakas ng katawan. Isipin ang pakiramdam ng paghawak ng mainit na mangkok sa inyong mga kamay. Ang singaw ay dahan-dahang umaangat, ang aroma ay nagbibigay ginhawa sa pandama, at bawat kutsara ay nagbibigay ng sustansya at init. Ang simpleng kilos na ito ay maaaring bawasan ng stress, pakalmahin ang isip, at lumikha ng pakiramdam ng seguridad at well-being. Binibigyang diin ng mga eksperto sa geriatric health na ang emosyonal na comfort mula sa pagkain ay maaaring positibong makaapekto sa tulog, mood, at pangkalahatang kalusugan. Kapag ramdam ninyo ang emosyonal na nurturing, mas madali mag-relax ang katawan, mas gumagana ng maayos ang digestion, at mas malalim at restorative ang tulog. Para sa maraming senior, ang pagkain ng mag-isa ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng isolation. Ang paghanda ng maliit at masustansyang sabaw para sa sarili ay paraan ng pagpapakita ng self-love at care, kahit walang kasama. At kapag ibinahagi niyo ito sa mga mahal sa buhay, nagiging sandali ito ng koneksyon, warmth, at kagalakan. Ang pagkain, lalo na ang sabaw, ay may kakaibang paraan ng pagdudulot ng emosyonal na wellness, na kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Ang mga sangkap sa mga sabaw na ito ay nakakapagpalakas din ng emosyonal na epekto. Ang luya at turmeric ay nagbibigay ng banayad na init na nagpapakalma sa mga muscles, habang ang miso at lentils ay nagbibigay ng banayad at satisfying na lasa na nagre-release ng feel-good chemicals sa utak. Bawat kagat ay comforting, grounding, at lubos na nagpapalusog, hindi lang sa katawan kundi pati sa espiritu. Mahalaga ang emosyonal na koneksyon dahil nakakaapekto ito sa inyong mga habits. Kapag na-enjoy ninyo ang pagkain at ramdam ang comfort, mas malaki ang posibilidad na manatili sa healthy nighttime routine. Mag-enjoy kayo sa sabaw, kakain ng mindful, at pahihintulutan itong suportahan ang digestion, puso, bato, at tulog. Isang maliit na kilos, ngunit may malaking epekto sa kalidad ng buhay, gabi-gabi. Isipin ang pagtatapos ng araw na may ganitong pakiramdam, isang mainit na mangkok sa harap ninyo, alam na napalusog ninyo ang katawan at inalagaan ang kaluluwa. Ang kombinasyon ng emosyonal at pisikal na sustansya ay bihira, ngunit eksaktong ito ang ibinibigay ng mga sabaw na ito. Kung ramdam ninyo na ito ay kapupulutan ng aral, i-comment ang yes sa ibaba. At habang nandyan kayo, sabihin din kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita kung paano pinapahalagahan ng mga senior sa buong mundo ang kanilang kalusugan at emosyonal na well-being. At gaya ng dati, huwag kalimutan mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up kung handa kayong gawing routine ang inyong nightly sops na sumusuporta sa katawan at kaluluwa. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang karaniwang pagkakamali ng mga senior sa gabi pagdating sa pagkain, at kung paano ito maiiwasan upang makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa mga sabaw na ito. Manatili kayo dahil makakatipid ito sa inyo mula sa maraming gabi ng. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang karaniwang pagkakamali ng mga senior sa gabi pagdating sa pagkain, at kung bakit mahalagang iwasan ang mga ito para sa mas mabuting tulog, digestion, at pangkalahatang kalusugan. Marami sa mga pagkakamaling ito ay banayad lamang, ngunit maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa kung paano kayo makaramdam sa buong gabi. Ang magandang balita, kapag alam na ninyo ang mga ito, madali lang itong ayusin. Una, isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ay ang pagkain ng mabigat o matabang pagkain bago matulog. Ang mga pritong pagkain, malalaking bahagi ng karne, o creamy dishes, ay mas matagal tunawin na nag-iwan sa tiyan na nagtatrabaho ng sobra habang sinusubukan ninyong matulog.
Madalas itong nagdudulot ng indigestion, bloating, at heartburn na nakakaistorbo sa pahinga at nag-iwan sa inyo ng pagod sa umaga. Ang mga sabaw na tinalakay natin, magaan, mayaman sa nutrients, at madaling tunawin ay naiiwasan ang problemang ito ng buo. Pangalawa, marami sa mga senior ang nagre-resign sa hapunan o natutulog na gutom, iniisip na makakatulong ito sa pagtulog o sa pamamahala ng timbang. Pero ang pagtulog ng gutom ay maaaring makasagabal sa inyong blood sugar at makapigil sa restorative sleep. Maaaring gisingin kayo ng inyong katawan sa kalagitnaan ng gabi dahil sa gutom o mababang enerhiya na nagpapahirap bumalik sa pagtulog. Ang maliit at magaan na mangkok ng sabaw ay nagbibigay ng sapat na sustansya para pakalmahin ang gutom nang hindi pinapabigat ang digestive system. Pangatlo, ilan ay umaasa sa processed sops o packaged foods na mataas sa sodium, sugar, o preservatives. Bagamat maginhawa, ang mga ito ay maaaring magdulot ng sobrang stress sa puso at bato, magdulot ng water retention, at magtaas ng blood pressure sa gabi. Palaging piliin ang sariwa, homemade na sabaw o maingat na piniling low-sodium options para makuha ng katawan nyo ang tunay na kailangan nito. Isa pang pagkakamali ay ang pagwawalang bahala sa tamang dami at oras ng pagkain. Ang pagkain ng sobra o masyadong malapit sa oras ng pagtulog ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam, habang ang pagkain ng kaunti o masyadong maaga ay maaaring mag-iwan ng gutom sa gabi. Tulad ng napag-usapan, 1-2 oras bago matulog na may katamtamang porsyon ang tamang balance para sa optimal digestion, absorption, at tulog. Panghuli, may ilan na pinapabayaan ang emosyonal na aspeto ng pagkain. Ang pagkain ng nagmamadali, distracted, o may stress ay maaaring makaapekto sa digestion at kabuuang satisfaction. Ang paglaan ng ilang minuto para umupo, i-enjoy ang sabaw, at namnamin ang bawat kutsara ay makakatulong sa inyo na makaramdam ng kalmado, relaxed, at emotionally nourished. Isang aspeto na madalas nakakaligtaan ngunit napakahalaga para sa restorative sleep. Sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pagkakamaling ito, maaaring makuha ng mga senior ang pinakamataas na benepisyo mula sa mga sabaw na tinalakay natin. Ang tamang timing, magaan na portions, sariwa at natural na sangkap, at mindful eating ay sama-samang sumusuporta sa digestion, kalusugan ng puso at bato, emosyonal na well-being, at pinakamahalaga, mas mabuti at mas malalim na tulog. Kung ramdam niyo na ito ay kapupulutan ng aral, i-comment ang yes sa ibaba. At habang nandyan kayo, sabihin kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita ang mga senior sa buong mundo na kumokontrol sa kanilang kalusugan at kalidad ng buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at pindutin ang thumbs up kung gusto ninyo ng higit pang expert-backed tips para mas mapabuti ang pagtulog at kalusugan gabi-gabi. Sa susunod at huling bahagi, ibuod natin ang lahat at bibigyan kayo ng simpleng plano para gawing nightly routine ang mga sabaw na ito upang mapabuti ang inyong tulog, digestion, at kabuuang kalusugan. Ito ang bahagi na tutulong sa inyo na maisagawa ang lahat at makakita ng resulta agad. Narito ang simpleng plano. 1. Tandaan ang 3 sabaw. Miso soup with tofu & seaweed, mayaman sa probiotics, minerals, at banayad na protein para sa digestion at tulog. Vegetable lentil soup, puno ng fiber, antioxidants, at vitamins para suportahan ang puso, bato, at pangkalahatang kalusugan. Chicken and ginger soup, nagpapainit sa katawan, binabawasan ang inflammation, at nagpapakalma ng muscles para sa mas maayos na tulog. 2. Timing at portion. Kumain 1-2 oras bago matulog at panatilihin ang katamtamang portion, sapat para masiyahan pero hindi mabigat sa tiyan. Pinapanatili nitong kalmado ang digestive system at nakakatulong sa katawan na magpahinga at mag-repair. 3. Flavor. Palakasin ang lasa gamit ang sariwang herbs, spices, at mild acids tulad ng lemon. Iwasan ang matatabang cream, fried toppings, o sobrang asin. Pinapanatili nitong masarap at puno ng benepisyo ang sabaw. 4. Emosyonal na koneksyon. Umupo, namnamin ang bawat kutsara, at ituring ito bilang nightly ritual ng self-care.
Higit pa ito sa nutrisyon, paraan ito para alagaan ang katawan, pakalmahin ang isip, at maghanda para sa malalim at restorative na tulog. 5. Iwasan ang karaniwang pagkakamali. Pagkain ng mabigat at matabang pagkain bago matulog. Pag-skip sa hapunan o pagtulog ng gutom. Pag-asa sa processed sops na mataas sa sodium o preservatives. Pagwawalang bahala sa portion, timing, at mindful eating. Sa pagsunod sa simpleng routine na ito, mararanasan nyo ang mas maayos na digestion, mas magandang tulog, mas kaunting joint discomfort, at suporta para sa puso at bato. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na nightly habit na ito ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kabuuang kalusugan at kalidad ng buhay. Kung handa na kayong simulan ang routine na ito, i-comment ang yes sa ibaba. At huwag kalimutang sabihin kung saan kayo nanonood, dahil gusto kong makita ang mga senior sa buong mundo na kumokontrol sa kanilang kalusugan. At syempre, mag-subscribe sa Gintong Sustansya at pindutin ang thumbs up. Ang channel na ito ay dedikado sa pagbibigay ng praktikal at expert-backed tips na makapagpapabuti sa buhay pagkatapos ng 60. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, hindi ninyo mamimiss ang mga videos na makakatulong sa inyong mas mahimbing na tulog, mas malakas na katawan, at mas malusob na pamumuhay. At tandaan, hindi kailanman huli para alagaan ang katawan at isip. Ang isang mainit at masustansyang sabaw bago matulog ay hindi lang pagkain, ito ay nightly act ng self-love, health, at comfort. Simulan ngayong gabi, maging consistent, at panoorin kung paano magbabago ang inyong katawan at tulog sa paglipas ng panahon. Salamat sa panonood hanggang sa dulo. Gawin ang aksyon, subukan ang mga sabaw, at sabihin sa comments kung paano ito nakakatulong sa inyo. Mahalaga ang inyong kalusugan at well-being, at bawat maliit na hakbang ay may halaga.